Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinatanggip din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Joppe at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, Hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing ng marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinilaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatuyo sa loob ng kaniyang bahay. At sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Joppe at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At
naaalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesus Kristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintilmay binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ko aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo,
Ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati naman po yung mga taong malapit sa inyo ng magandang umaga. Ngayong araw po, ipinapahayag sa atin ng ating ebanghelyo ang ating magiging daan patungo sa kaligtasan. Ipinapahayag kung sino ba ang ating Panginoon na mabuting pastol. Kung paano niya tayo matutulungan para tayo ay makatawid mula dito sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Tatlong bagay po yung ipinapahayag sa atin na napakahalaga na pagpapakilala sa ating Panginoon. Una, ang Panginoon, ang Jesus Nazareno, ay ang ating pintuan. Ikalawa, siya ang ating daan. At ikatlo, siya ang tanging tinig na dapat nating pinakikinggan at sinusundan. Una po sa lahat, ang ating Panginoong Hesus ay ang pintuan. Sinasabi ng Ebanghelyo, ipinapahayag niya sa Ebanghelyo na tanging siya lamang ang pintuan para tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Walang ibang pintuan na tayo ay mapapasukan para tayo ay makakamit ng buhay na walang hanggan. Sa katunayan po, ipinapahayag sa atin ang ating katesismo na ang Panginoong Hesus bumaba dito sa lupa. Isang dahilan para buksan ng pintuan ng langit para sa ating lahat. Bumaba siya dito sa lupa para tayong mga makakasalanan ay mapatawad at maging karapat-dapat para makaharap ng Diyos Ama sa kalangitan. Kaya anong dapat nating gawin? Patuloy na pasukin ang pintuan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kung hindi tayo karapat-dapat, kung marami tayong daladalang hindi dapat sa ating mga buhay, tayo ay pumasok sa pintuan ng kumpisal para tayo ay unti-unting maging karapat-dapat para sa ating buhay na walang hanggan. Dahil alam po natin, maraming mga pintuan sa ating mga buhay na mas kaakit-akit pa kaysa sa pintuan na iniaalay ng ating Poong Hesus Nazareno. At kung minsan yung ibang mga pintuan ay mas maluluwag kaysa sa pintuan ng kaligtasan na iniaalay ng ating Panginoon. Pero nawa, huwag tayong mahila, huwag tayong tuluyang maakit na pasukin ang iba pang mga pintuan sa mundo natin. Kung makikita natin na kung minsan ay maliit ang pintuang iniaalay ng ating Panginoon, baka ang magandang tingnan natin yung ating mga buhay. Baka marami tayong daladala, kaya hirap na hirap tayong pumasok sa pintuan ng ating Panginoon. Ang paanyaya sa atin, tingnan ang sarili, tingnan ang mga sobra, tingnan ang mga hindi karapat-dapat, bitawan ang mga iyon para maluwag na makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Ang ikalawa po, ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang mabuting pastol, ang ating daan. Isa pa pong sinasabi sa katesismo na dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesus Nazareno, bakit siya bumaba sa lupa, ay para bigyan tayo ng halimbawa. Paano ba tayo mabubuhay ng banal at tama dito sa mundong ito? Binigyan niya tayo ng daan na susundan.
Binigyan niya tayo ng halimbawa na ating napapakinggan sa mga ebanghelyo. At nawa, patuloy nating makita at matularan yung kanyang mga halimbawa upang tayo ay maialis niya sa buhay na hindi tama na atin kung minsan ay nakakasanayan. Napakinggan po natin sa ebanghelyo na yung mabuting pastol, inilalabas sa kulungan yung mga tupa at dinadala niya, pinapangunahan niya papunta sa nais niyang patunguhan sa kanila. Yun din po yung daan para tayo ay makalabas sa ating mga kulungan, sa kulungan ng ating mga pagkakasala, sa kulungan ng ating paglayo sa Panginoon. Nawa patuloy nating hanapin at sundan ang mabuting pastol para tayo ay makalaya sa ating mga buhay. Para tayo habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, maligayang makasunod patungo sa kaganapan ng buhay, sa buhay na kasiyasiya. At ang ikatlo, ang ating mabuting pastol, ang ating Jesus Nazareno, ang siyang tinig, tanging tinig nawa na dapat nating pinakikinggan at sinusundan. Alam po natin sa ating mga buhay, marami ring ibang mga tinig na nagiging kakumpetensya ng boses ng Panginoon. Kung minsan na alam natin sa ating kalooban, tinatawag tayo ng Panginoon na manalangin, na magsimba. Ngunit kung minsan, meron ding mga tinig na sasabihin sa atin, saka na yan, mamaya na yan, ipagpabukas mo na lang iyan, marami kang ibang gagawin, maraming mas masayang iba pang gawin. Kinukumpetensya yung alam nating pagtawag ng Diyos na makiharap sa Kanya. At anong nangyayari kapag tayo ay nagpapadala sa iba't ibang boses na sumisigaw sa ating mga buhay? Kung minsan dinadala tayo nito papalayo sa ating Panginoon. At kapag tayo ay napapalayo sa ating Panginoon, nalalayo na rin tayo sa kaligtasan. Mga minamahal kong mga kapatid, saan po ba natin tunay na maririnig ang ating Panginoon? Paulit-ulit ko pong ipapaalala na yung Panginoon nagkakaroon ng pagkakataon na mangusap sa atin, na mapakinggan natin yung kanyang boses kapag tayo ay dumadalo ng misa at pinapakinggan ang kanyang mga salita. Kapag tayo ay nagbibigay ng panahon upang manalangin, tumahimik at makinig sa ating Panginoon. Yun po yung paraan ng Panginoon para patuloy na mangusap sa atin, para yung kanyang salita magbigay ng direksyon sa ating mga buhay. At sa papaanong paraan pa natin pwedeng mapakinggan yung Panginoon? Kapag pinapakinggan po natin yung ating mga konsensya. Sa papaanong paraan po? Kung minsan po, mangungusap sa atin yung ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga konsensya, sa paraan na sasabihin sa atin, ito yung gawin mo, piliin mo yung tama, gawin mo yung mabuti, magpatawad ka, magmahal ka, magbigay ka ng tulong sa iba. Kung minsan itong boses na ito sa ating mga kalooban, alam natin iyon. Pero minsan, hindi natin pinapakinggan at hindi natin sinusundan. Kung minsan yung ibang boses sa ating kalooban, yung ating mga pinapakinggan, na ang sinasabi, hayaan mo na yung ibang mga tao, huwag kang magpatawad, may karapatan kang magalit, may karapatan kang huwag magpatawad, may karapatan kang huwag magbigay. Ito pong mga boses na ito, boses na hindi nagdadala ng kabutihan sa mundo. Ito yung iba pang mga boses na kakompetensya ng Panginoon sa ating mga kalooban. Kaya nawa, mga minamahal kong mga kapatid, alam ng ating kalooban yung boses ng Panginoon. At kung minsan ay nalilito tayo, magpatulong tayo sa kanyang salita para maging maliwanag yung boses ng kabutihan sa ating mga buhay. At kapag naging maliwanag ang boses ng kabutihan sa ating mga buhay, nawa ito ay ating masundan para ang boses na ito dalhin tayo sa kaligtasan.
Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, ipinapakilala at ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus Nazareno ang ating daan sa kaligtasan. Ano ang ating daan sa kaligtasan? Siya lamang. Sino ang ating pintuan sa kaligtasan? Siya lamang. Paano tayo makakarating sa ating kaligtasan kapag patuloy nating pakikinggan at susundan ang kanyang mga mensahe sa araw-araw? Kaya mga kapatid, magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob na magtiwala, maniwala at sumunod sa ating Poong Hesus Nazareno ngayon pa lamang upang tayo ay makarating sa ating buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matawid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi, upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at
tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, na niloob mong aming ikatawa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo.
lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, siya lamang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Siya lamang ang tanging pintuan na magbubukas ng langit para sa ating lahat. Kaya nawa, palagian nating pakinggan ang kanyang tinig, mapakinggan at masundan ito para tunay tayong magabayan patungo sa tahanan natin sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin.